Liquid Philippines. Magtutuloy-tuloy ba ang Stampede or will it be the Northern Lights finally getting a point? Casters, time to shine. Malalaman na natin yan sa pagpasok natin ng game number 2. Nauna na ang hakbang ng Team Liquid Philippines patungo sa final goal. Pero ang tanong, makakahabol ba ang Aurora Gaming? Ben, kung babalikan natin ang mga era na kung saan ay uso ang Fred Red at ang Barats, parang mga season 10, season 11, parang dinadala tayo ng Aurora at ng Team Liquid Philippines sa ibang mundo eh. Lalim nga ng baon eh, no? Pero alam mo, tiwala ako dito sa strategy ng Aurora. Especially with Image Guide, sana ito sa mga utility junglers back then nung talagang nasa ano pa tayo, ina pa tayo ng RSG. And sila din naman yung nilike yung magkasama noon. And ang kinagandaan dito is medyo kaya talaga nila in terms of matchup ng mga heroes ng PLPH. Pero silang surefire way of actually taking objectives. It's just a matter of actually executing it. That's true. And yung Barats na ito, nakakamiss din makita dahil ang daming mga magagandang plays mula sa Detona's welcome na ang pakit na nating hindi nakikita. And with the tank junglers na nagbabalik ngayon, it's just a matter of time na nagbalik nga itong Barats na to kasi nakita na natin si Baksha, si Fred rin ay bumalik na rin. Yung Akay nga ay 3 beses mahigit na natin nakita. Who thought Grand Finals malalabas ang Barats? Isipin mo yun, talagang nasubukan ng Aurora kung gaano ba kalalim ang kanilang paghahanda against Team Liquid Philippines. Yung Team 1 performance kasi ng TL, parang ibang TLPH yung nakita natin. Ano? Yeah, sino ba yan eh? Kumbaga, again, nung previous encounter nila, parang na-realize ng Aurora, okay, kailangan natin ng utility jungler versus TLPH para kahit paano ma-repel natin yung early game aggression nila. Ang sinagot ng TLPH, After the early game, sabayan tayo early game. And for Aurora, again, this time around, meron silang pangsagot dun sa mga papasok sa mga objectives, especially with the Detona's welcome. Ang concern ko dito is, sa sobrang dami kasing papasok ng TLPH, kaya bang i-sustain ng Aurora yung damage? Kasi usually, parang lagi may kasamang Matilda to eh. Oh, yun nga naman talaga, no? Yung combo na nagmula pa sa Age of the Crown na laging binabato ng namamating Aurora members din. Here we go, Sideboard na kaya agad! Kaya ako ng dodge! Nadadya tayo dito na swag pero hindi pa kahit ang nagwagi doon sa padong. Kaya si Sideboard ay hindi matapos. Papasok din sila, and the bomb is there. Ngayon naman si Edward ay mapupuluhan na. AOG! Mula dito kay Sandy. Pagsagilid! Sama na baba ng buhay para si Edward ang mapupuruan. At si Carlito makakakuha ng first blood. Hindi pa tapos ang laban kasi si Light ay nandun din. May tatama bang racket? Hindi na nga muna ang British run. Hindi na rin umabot sa dulong-dulong pa sana, no? Pagong man ay napuruhan ng Aurora. Tingnan ang nakakuha ng first kill of the game. Yeah. Even though ang cute ng interaction ng immunity ng lapu-lapu, nakuha pa rin di mo kahit yung Pagong. Kasi ang importante lang naman is hindi siya nakastun. That's true. During the third and take, meron din siyang sarili ng CC immunity. Pero yung Microman, na-touch pa ni Sanji yung smart missiles. Tama na, smart missiles yung second skill niya. Parang ang tagal na kasing hindi nagagamit yan eh. Ano yun, missile expert. Ayun, missile expert. So hindi lang matalino. Sobrang talino. Sobrang talino. Expert. Pero may question mark sa dulo yun eh. So hindi pa natin sure missile expert. Ganun nga yung pagkasabi daw. Pero yan na, purple. Secured for the side of Team Liquid Philippines. Wala pa namang invade na papasok mula sa Aurora. And so far, equalized po ang ating laro. Hindi pa tayo nakakita ng sobrang laking lamang dahil naging equal naman kahit paano yung palitan sa first blood at Pagong. Pero for TLPH, actually sila yung medyo nagmamadali ngayon. Kasi pagdating ng mid to late game, alam naman natin, scaling yung heroes sa kanilang side. Especially yung winning matchup ng CC versus Lapo. And also, meron kang Sicilian problem mula kay Yue. Na by the way, wala pang talo yung Sicilian ni Yue. Isa yan talaga sa mga nire-respeto eh. No? Kung baga kung Super Prince, may makikita kang Selena. Yung Sicilian naman ay isa talaga sa mga inaabangan when we talk about Yue. By the way, ay ilang beses na nating nakita sa loob ng isang grand final stage. Pero hindi pa rin yan nakukuha yung inaasam niyang championship. Bigat na ito, no? Kasi naalala ko sa isang interview, sinabi ni Edward na gusto na nilang bigyan ng championship itong si Yue. At nalalapit na sila, isang hakbang na lang ang kanilang kailangan. Sisimula na nga rin yung Pagong na ito. Pero Earth ay inaikasa. Wow! Target si Ohin pa! Ang nagwagi doon sa Pagong. Ngayon, AOG ay naikasal rin. Ibon kayo ay pupuruhan na No! revitalize. Bata! At napisa yung dinosaur. Si Light ngayon ay tumatakbo. Iiwasan ata yung pagkasuko dito ng CLPH. Kaya lang, sabi ni Light, haharapin ko na ng liwanag. Pero parang nadala din siya ng liwanag dito ng CL. kakaiba yung, yung control na pinakita ng Liquid. And again, Carl TZ, ginamit yung dash
para maiwasan niya rito yung barats. Tumama pa rin naman, pero sabay kasi men yung first kill rate 3 plus yung isang Death Sonata mula kay Oheb. Talagang nilelayer nila para makuha yung objective. Oo, nakakatakot din pala to si Sanji mag-fire sa flicker for the stun. At si Doming kahit ay babagsak sa kamao ni JP. At rekta lang ang pag-push para dito sa top lane. Hindi siya naligtas ng purify niya. Hindi maganda, napapurify pa. Yeah. Itong si Doming, kahit matagal ang aatay niya. Para rito, grabe yung pananalasan, pagsagasa ng TLBC ito ha. Men, sobrang lala ni JP. Ayaw paglaruin yung Aurora. Ayaw. Yung game number 1, ganun na ganun yung itsura. Ngayon, sabihin na natin, oo, meron silang barats, meron silang CC. Kaso si Doming ayaw niya paglaruin. Kanina pa si JP. Ayaw sabi dito ni JP. Hindi, next game ka na maglaro, Doming. Kahit bigay mo na sa amin to. Parang ganun yung pinapa-atin niya dito eh. And if you're Doming, kahit maiinis ka sa ganitong klaseng galaw biruin mo pati dito sa baba, may 2v1. Yun ang nakakainis din ha, kasi Versus Fan, inabitawan. And yung vengeance mula dito kay Edward, buhay pa rin naman ang Legend Zero. Ayan, si Light ay matatagpuan ni Carl. Gitna naman, and the first strike ay nailapag na rin dito ni Sanji. Hindi talaga makahinga. Doon sa taas, ginugulo siya. Pagpunta niya sa gitna, ginugulo pa rin siya. Ito yung stampede na lagi natin sinasabi, yung aggression ng TLPH. Actually, hindi kailangan makonvert yung mga kills eh. Ang importante, hawak nila yung river, hawak nila yung mid lane, and may access sila sa mga side lane. Kasi kung mapapansin mo, yung Rora, especially si Light, yung pwesto na lagi tinitake ng Gatot Kacha, it's under the jungle of Demon Kite. And TLPH yung lagi nakabante. Lalo pat may advantage sila dito na hawak pa nila yung Hilda. Ayan na, hahawakan na rin nila. Hinahin na. Dito ulit welcome nagamit. Sa likod yung Upog. Si Sanford ay sasaluhin lang. Pero si Conti nakuha na yung Upog ngayon. Namamatay din. Itong si Sanford. Doming, JP. Tapos sila dito kasi si JP napakatibay ng talaga. Pwede rin na binawan din si Sanji. AOG, tinamaan si Sanji. Flicker nagamit din. Pero prayer strike Carl! dito kay Carl. Kaya lang apat na miyembro mula dito sa Team Aurora. Ang kanyang sinunod pero buhay pa rin ang Young Coat. Pero may habulang nagaganap. Edward and Hohem. Kakalma muna sila. 2-4-0, naging palitan doon. Medyo nalugi pa ata ang Team Liquid kahit nakuha nila ang pagong. Kaya kahit sabihin natin maganda yung frontline dito ng TLPH, ito rin yung problema ng Granger kanina, men, ang hirap pa rin ng mga members ng Aurora, especially kapag nasa harap si Edward. Parang hindi enough yung kanilang mga kits para mapatay yung CC. And usually, ito naman talaga yung sakit kapag Granger yung hawak mo, no? Kapag masyadong maraming gumagalaw sa mga teamfight, ang hirap mag-focus ng target. Even though ang tagal sinusustain ni Carl TC yung harapan, hindi kasi nila mapatay si Edward. Oo, at ang napakahirap din kasi talaga patay ni Edward on the CC. Bukod sa vengeance na hawak niya, yung sustain lang talaga na nanggagaling sa kanya yung passive ay kailangan respetuhin. Pero mo magkikita ang dating magkapatid, Edward and Oheb, way back. Magkakampi, dalawang ito. Maraming nagbibigay ng mga video, mga posts at iba pa na dati pinoprotektahan ni Edward si Oheb. Pero ngayon, hinahanap na siya. Kailangan nila gawin yun para sa isang kampyonato. Back to square one nga yan eh. Parang yung storya ni Oheb at Edward, back to square one na magkalaban na naman sila. E ngayon nagkakainitan sila sa Land of Dawn. Si Edward naman, syempre pag-iinitan niya si Oheb dito, masarap gamitin yung ultimate si Granger kasi napakataas din ng damage output ng CC. Especially hindi mo pwedeng labanan kasi yung vengeance din eh. Yun yung isang problema ng TLPH. Kapag ginamit ni Edward yung vengeance, parang wala silang sagot. Sila gagamitin. Sanford ay umatras na rin. At least meron siyang landshaker para makaiwas if ever man. Sa taas na bahagi, nag-push lamang itong si Oheb. Tagumpay ang pagbasag ng Torre ng Aurora sa ibaba. At makakapag-rotate pa sila sa mid lane. Medyo matutulak lamang ni Oheb yung top lane. Kaya naman magkakaroon ng chip damage doon sa may Torre, sa may bandang itaas. Pero mukhang hindi pa naman accessible ang loob ng orange side ng Aurora Gaming. At least makakahinga pa kahit papano sa Demon Kite. Hindi na nila pahihingayin si JP. Masyadong makunat. Tumama yung Sakins Claw. Uy, guard! Grabe! Napakatapang talaga habang pre-hit lang. Itong si Oheb. Conceal mula dito kay JP. Nakita niya si Edward. Hahawak muna sila dun sa left mid bush. Reset ata ang maging call. Pero magagamit yung revitalize dito ni Light. Kaya naman sisimulan dito ni Carl TC North. Papasok dito kay Edward. Ako kalahati lang buhay niya. Sobrang tapang talaga. Doon din si Sanford. Nagpakain na rin. Dito ulas welcome. Iubog sa dalawang miyembro. Mula din sa team. my goodness. Si Sanji nakuha ng kill. Pero si Sanji sa likod. Si Carl TC ngayon ay umaabante. Sanford? Kailangan na umatras. Sanford ay napakatapang talaga. JP ay lalayo na rin. Kompleto si Ricardo's pa dito. Until at pwede na nilang hawakan ng tulungan itong Lord. Mukhang itutuloy na nga nila ito. Ibibigay na ata ng Aurora Gaming dahil nag-rotate na sila palayo. This is going to be the first Lord of the game. Secured para sa Team Liquid. Yun, sobrang lala nung juggle ng TLPH. Si JP ayaw magpalaro. Wow. Si Sanford, siya pa yung nagpakain. Si Carl TC yung target. Pero sabi kasi ni Sanford, walang palag yung dinosaur sa Apex Predator.
Nakakatakot naman kasi talaga si Sanford. Piruin mo, kahit hindi niya makuha yung mga assist o yung kills, the fact na nazo-zone out niya yung 3 o 4 na miyembro mula sa Aurora ay more than enough na Yeah. para sa Team Liquid Philippines. It's just the sheer threat of that. Kasabayan na rin ang feathered airstrike dito ni Sanji. Nagkukumpul-kumpulan na ang Aurora Gaming. Pero kahit pa sabihin natin lamang na ng 4,000 Team Liquid, pinupusuan pa rin ng Aurora itong Sicilian Oh my na goodness. hawak ni Yui. Aray ko, naramdaman ko, parang ako rin nabagsakan din ng feathered airstrike. Pumatay yung likod ko. Makatis eh, no? Makatis talaga. Domeng kahit kailangan niya mag-worry dito kasi alam niya na 2 hanggang 3 bagsak lang siya ng feathered airstrike. Oo, yung opportunity na makapag-dash parang ayaw ibigay ng Ayaw. TLPH. Laging may threat na, sige subukan yung lumapan, wala kayong damage dealer. Yan yung laging sinisigurado ni Sanji. Yui, pinasok agad ni JP ah. Masyado matapang si Daddy James dito. Zone Sikat. lang daw ang magiging call. Carl TZ, nandun yung Ton. Feathered airstrike para lang i-zone Grabe. ang mga miyembro ng Aurora at hindi sila nakalapit. Binubrusko na lang ng Team Liquid Philippines yung mga objectives na gusto nilang makuha. And looking at the damage dealt, karamihan ng damage na lumalabas mula sa Team Liquid ay nanggagaling kay Sanji and Oheb. Yung poke damage nila ay kakaiba. Yeah. Tsaka, ang pinaka-importanting aspect dito sa laro ng TLPH is hindi lang sa ang lala ng frontline nila, ang lala ng vision na nakukuha nila with JP just controlling these bushes. And ito yung nag-enable kay Sanji na hanapin yung mga proper targets. Actually, si Yuwich at si Domeng kahit lang yung masarap bagsakan talaga dito like si Sanji. At sa ngayon, no, mukhang dumedepensa naman ang Wala side kinakita. ng Aurora Gaming sa loob ng kanilang purple bomb. 75 seconds pa naman bago lumabas ang pangalawang Lord ng ating laro. Kaya makakahinga pa ng bahagya ang Aurora Gaming. Let's go back kay Yui dito. 1-0-1 on this game on his Sicilian. Kapag ilang minuto pa ba ang hinihintay ng isang Sicilian para maging effective siya sa larong ito? Feeling ko at this stage, mga 6 to 7 minutes pa. Kailangan nilang makuha dito yung hindi lang yung items but also the stacks from Yue and also some defensive items para kay Demon kay tsaka kay Edward. Kasi gusto nila dito yung medyo tumatagal na team fight, especially having the CC and of course the sustain from Light with the Revitalize. Kasi problema super overwhelming ng damage ng TLPH. So kailangan makipagsayaw talaga ng Aurora dito sa tugtog ng TLPH. And yung Sanji, or sa pick na ito, isa sa mga malaking dagok ng kanilang sustain lineup. The moment na malapagan. Grabe, bro! Puro tapang ang precision shot nagamit. Paano sa Sanford? Sanford? Nandito na yung defense at yung snapping mula kay Sanji at muna ng Team Liquid Philippines. Kailangan naman to si Demon Knight. Hilay na may even din ata. Sabi ni Conti, sige, third na lang tayo sa likod. Grabe. Uy, may nakakuha. Then, kailangan magkatrasan ng Aurora. Dapat pa na rin ang jungler from Aurora. TLPH. Pwede sila napakatapang. Breaker from JP. Talagang stampede na. Wala nang pakialam sa base. Wala na rin pakialam sa torre. Hinahunting na nila isa-isa. Si Edward na lang ang nakitira. Oy, Aurora Gaming, medyo tumutin. Ay, Edward na pasok. Natot! Ilalaban talaga! And OM, ladies and gentlemen, inisa-isa, in-snipe, isa-isa ang Aurora. Grabe si The Goat. Hindi na ako jungle. Lahat na. Assassin, utility, setter. Para kay Carl TZ, hindi pa rin siya namatay. And what a play, what a call mula dito sa Team Liquid Philippines. Alam nilang lamang sila, alam nilang ipit. Inipit pa nila mas lalo all the way to the base. Ika nga po rito, wala na silang pake sa loob ng mga tore ng Aurora at makukuha pa nila ang pangalawang Lord na ito with the largest gold lead in the game. Almost 10,000 para dito sa Team Liquid. Kita mo yung SOP ng TLPH. Haharapan ni Carl po. Frontline na niya si Demon kahit lalabaran niya yung sustain na meron dito sila Light at si Edward. Tapos pre si JP. Ayaw talaga paglaruin si Yuwit at si Domeng kahit even Sanji. Nakadalawang bagsak siya sa may likuran bago niya huling kinumit yung feathered airstrike para mapatay si Demon kahit gets na gets ng TLPH. Isa lang naman problema nila. Kailangan wala sa clash si Domeng at pati si Yue. Ako yung 6 minutes na sinabi mo kanina, midnight yung hinihintay ng Aurora na sumakit dito si Yue sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. Makuha yung sa kanyang What? stacks at iba pa. Yan ang hinihintay What? ng side ng Aurora. What? What? And yung Lord ay nakabasag na dun sa may top. At tagumpay naman kahit papaano, si
isipin natin ang Aurora sa pagpigil sa CLPH na sumugod sa may top. At makakadepensa pa naman, no? Pero lumaki at lumubo mas lalo. 12,000 gold lead, direct na mid lane. Ang push ng Team Liquid Philippines. Available pa naman ang mga battle spells ng Aurora Gaming. At mukhang makakadepensa pa sila, pero yan ang better strike mula kay Sanji. Di pati si Edward. Isang bagsak talagang yung damage. Isang katutak eh. Half HP yung isang feathered airstrike mula kay Sanji. And kay Edward binato yun, men. Imagine if si Domeng kahit yung tinamaan, gaano kasakit yung isang bagsak mula sa Farsa. Parang ayoko na makita at this point. Na-unlock eh. Kanina dalawa lang yung target eh. Sabi ni Sanji, testing ko nga. Para pwede na ata kahit sino eh. Yun nga eh. Ito Ayun, kahit sino daw. Kaya na daw. Demon Uy, Sanji! Masyadong malalim aka. Carlito ay kailangan matras. Naku, nasubo siya dito. Hindi mo kahit hindi naman si Pimit Kuran. No way! Kailangan matras si Olga. Oh my goodness! AOG! Kamaan yung dalawang miyembro ng Team Liquid Philippines. At ang Aurora. JP! Isa na sila. Ngayon ay kailangan na lumayo ni Sanford. Nakapatay din naman. Si Demon Kaya na naging target doon. Papasukin nata! Hinahantik din si JP. Ayan na! Ang grass! Oheb! Wala siyang ginamit Oheb! ng grass. Ngayon naman si Uwe. Bakit nakikipagsabay? Oo, down! Kakayanin ata. At naging stuck lang ang Sky Piercer niya dito. Itong si Edward. Kamuntikan ang Team Liquid Philippines, pero buti na lang naandoon si Oheb. Pero men, yung sandwich claw ni Uwe under the nose of Sanji, hindi niya in-expect yun. Usually na-flicker ni Sanji yun eh. Matatouch niya yun. Pero imagine mo pagbaba ng wings by wings, may sandwich claw na nakabang mula kay Uwe. And yun na ata yung pinaka-crucial na sanguine claw na binato ni Yue so far. Dahil nabilan niya ng oras ang Aurora Gaming. In fact, kaya na nga ata lumaban sa Lord na ito. 16 minutes in. If you are Aurora, ito na yung puso. Yung 6 minutes na binanggit kanina ay palapit na ng palapit para dito sa Aurora. Sumasakit na si Yue. Nakakapalag na si Edward. Kailangan lamang ay mahuli si Sanji. But after that mistake, sigurado natuto na ang chef. Yeah. Kailangan nilang tingnan dito yung mga missile expert at pa rin na rin yung sandwich claw, yung displacement power ng Aurora. Pero lukat na yung backside namin nakasilip. Ito doon siya kasi Dobby kagad na naging target nila. Baba na ng buhay. At si Sanford with the previous fighter. Domeng! Reset yung tinawag nila sa Lord! Napatay itong si Carlito. Si Dobby kahit ay napalayo na Light! rin. At si Light ay napaalam Oh na my sa goodness! proseso. Tuloy-tuloy lamang sila dito. Pwede maghabol. Ang mga miyembro ng TLPH, dalawang napatumba. May jungler pa naman ng Aurora. Wala sa TLPH. Pero actually kung iisipin mo, pwede nga nila i-rush to eh. Oo, kung makita nila no, na dumidepensa naman yung tatlo ay pwede pa. Pero mukhang hindi naman ata i-risk ito ng Team Liquid Philippines. Meron pang retry si Demon Kite. 15 seconds para dito kay Carl TZ. Kaya naman kakalma muna tayo dito. We are once again entering the late game. Katulad na lamang ng game number 1 na umabot ng lagpas 20 minutos ay papasok na tayo close to 18. Baka nga mag-evolve na rin ang Lord na ito. Pero grabe itong TLPH ha. Kanina pa sila nagluluto, men. May nagluluto dito. Kanina si JP nagluto sa likuran. Pero napakahapdi na nung Sicilian ni Yue, especially with these items. Yung kanyang Blood Wings, Divine Glaive. Patong mo ba dyan yung kanyang stacks? And kanina, Skirt Easy, akala niya men mabubuhay siya. Pero napatay siya bigla ni Yue. At dito natin makikita yung puso ni Yue, men. 4 times na nagpakita sa loob ng Grand Finals. 4 times nasiraan ng pangarap at ngayon humaharap sa Team Liquid Philippines in this late game scenario. TL ang hahawak ng Lord na ito. Carl TZ tatangkihin na. Feathered airstrike forces Yue. Mapapalayo ng bahagya pero mukhang soft reset para sa Lord na ito. Naghahanap ng teritoryo ang Aurora Gaming at mukhang mahahanap nila sa may bandang itaas. Alam nila na wala ng flicker JP, si Yue. JP napakalayo talaga. Tinan mo, binabox one niya. Kumbaga sa basketball, binabox one niya itong si Yue. Ano si Sanford, napag Jammer Force, na matutulong ata siya. Preparation shot na nagamit. Pero si Oheb nakakuha ng Lord. Isa sa kapisyon ni Sanford na kanya sa Yung main damage dealer dito ng Aurora. Isinunod pa nila si Edward. AOG nagamit ni Light. Ngayon ay pupuruhan ata si Demon Kite. Tatlong miyembro pumupuro sa kanya. Ngayon naman ay sa may bandang gitna na maalam din itong si Sanji. Oh no! JP! Dalawang miyembro. May pagparil-paril pa na ginagawa ni Owen. Popping the immortality. Mamamatay si Light. At si Owen na lang ang nagtitira. Wipe out para sa Cavalry. At ang game number 2 ay mapupunta sa kanila. Back-to-back victories para sa